O sa mga anti-Duterte dyan, skip nyo na ang video ito. Ma-hurts lang kayo. At sa ibang media dyan na hindi binabalita ito. Bakit? Hindi ba kayo papaldo? O ito, ayon po dito sa news ngayon. Anti-Duterte ka, galit ka sa mga Duterte, di ba? Huwag mo na ituloy ito. Mag-iiyak ka na naman dyan, ha? O ayon dito, BP Sara, 3 taon ng top audit performer. Ayan, may bago na namang inilabas ang COA. Ituloy natin. OVP, muli tumanggap ng pinakamataas na COA rating. Hindi na naman mag-a-agree yung anti-Duterte. Magagalit na naman kay BP Sara Duterte. Ituloy natin. 3 sunod-sunod na taon nang nakukuha ng Office of the Vice President ang pinakamataas na audit rating mula sa Commission on Audit sa ilalim ng pamumuno ni BP Sara Duterte. Office of the Vice President. Balita sa Office of the President. Office of the Pakpak, ganun. Bakit lagi na lang Office of the Vice President tapos ito pa yung ipapa-impeach nyo? Ha? Ayon sa ulat, patunay ang rating na ito sa mahusay na pamamahala ng pondo, transparency, at pagsunod sa financial standards ng gobyerno. Yung iba sumusunod ba? Sa kabila ng malawak na programa at hamon ng OVP, sinabi ng opisina na patuloy nitong pinahalagahan ang responsable at tapat na paggamit ng pera ng bayan. Itinuturing ang pagkilalang ito mula sa COA bilang ebidensya ng integridad at maayos na pamamalakad ng OVP. Sakit sa tainga ng mga anti-Duterte. O bakit nandyan ka pa? Iiyak ka na naman dyan, ha? Ayaw mo talaga kay BP Sara Duterte, di ba? Isang halimbawa na dapat tularan ng iba pang ehensya ng gobyerno. Hindi nila ito tinutularan kasi hindi sila papaldo. Gusto nila kumita ng bilyon-bilyon eh. Eh dito sa ginagawa ni BP Sara, serbisyo ang inuuna. Yung iba, buhaya talaga. O ngayon, eto, panibagong inilabas ng COA na naman. Nakakahiya naman sa iba dyan. Labanan daw ang korupsyon. BP Sara, ipa-impeach na. Pero bakit si BP Sara may mga ganitong record, ah? Bakit ang Office of the Vice President ay may mga ganito sa COA? O COA, yung iba naman dyan, baka naman, hindi naman pwedeng dayain ng COA yan kasi nagdedepende sa ebidensya yan, nagdedepende sa record nila yan. Akalain mo, pinagtutulungan, pilit sinisiraan ng mga pink ina, pilit sinisiraan ng mga loyalista nga. Pero si BP Sara, siya pa rin ang gusto ng taumbayan. Siya pa rin ang kinakatakutan ng mga kawatan. Kaya nga ayaw nila maging presidente yan. Kasi malamang magugutom ang mga yan. Magtatago na naman yung mga gumaganyan. Kaya hindi talaga pwedeng lahat gusto kay BP Sara Duterte na maging presidente. Kasi naman, maraming maaapektuhan. Unang-una, negosyante. Negosyante ng pulburon. Apektado sila pag Duterte ang presidente. Pangalawa, yung nagpupulburon. Aba, magmahal ang presyohan. Diba? Nakakamiss yung libo-libong kusang sumuko sa barangay, diba? Kusang nagsasabi sila na gumaganon ako. Mga ganun ba? Pero ngayon wala eh. 'Di ba? Yung iba nga proud na proud pa, nagbi-video pa. Pag nahuli, patawa-tawa pa. At napapansin nyo, eto yung pinakamagandang nangyari ngayon. Noon, nakatutok lahat kay BP Sara. Puro BP Sara, paninira, impeachment, sabayan pa kay Tatay Digong sa ICC. Pero ngayon, pansin nyo, kanino nakatutok? Sa mga buhaya. Sila na nga lang nagtutulakan, di ba? Sila na yung naglalaglagan, di ba? Magkamag-anak pa, naglalaglagan na sila. Di ba? Umpisa na yan. Habang tumatagal, babalik na ang agila. Ito ayon sa mga nag-comment, ha. Sabi ni June Paiste, hilak na pod, ibig sabihin, umiyak daw. Hilak na pod mga yellowish, pinklawish, loyalist, o kaluwatis group. Grabe yung mga pinangalan niya. Sabi ni Gloria Modelo, masakit sa tenga at puso ng anti-Duterte yung report ng COA. Malamang. Sabi ni Wilford Obrador, paano naman Office of the President, DILG, Ombudsman at DOJ? Ay baka sa susunod ilalabas din kung ano yung update dyan sa COA. Sabi ni Adrian Gil, araw-araw ako nanonood ng news. Lahat ng TV stations
News, ni wala akong nakitang ganitong news. Psst, huwag maingay. Atin-atin lang to. Tayo-tayo lang nakakaalam nito. Ayaw kasi nilang ibalita to. Hindi kasi sila papaldo. Hanggang dito na lang, thank you.